Alright mga tol, pag-usapan po natin ang ilan sa mga update po dito sa pagsasampa po ni Trillanes ng kasong plunder kay Bongo. Mukhang may ginawa po si Bongo po, Senator Bongo, patungkol po sa bagay po na iyan. Yun po yung pag-uusapan natin sa video po na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, mga tol, malaking tulong po sa ating channel para makapagpatuloy tayo, no? Mag-grow pa tayo sa channel na ito ay yung pagpindot mo ng subscribe button at notification bell para updated ka na rin sa mga videos po nating parating. So ayun na nga, umpisahan na natin to. Let's go. So ayan na nga mga tol, sabi po dito sa report news balita nitong 1PH, ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ilang beses umanong nagpadala ni Senator Bongo ng mga emisaryo upang kumbinsihin siyang umatras sa kasong isinampan niya. Giit ni Trillanes, hindi siya mabibili ng pera at lalong ginaganahan siyang ituloy ang kaso. Aniya, 6 na taon siyang sinisilip ng administrasyon pero wala raw napatunayang katibayan laban sa kanya tungkol po sa mga kaso itong administrasyon po ni Duterte. Sige po, tignan po natin ngayon, no? Panoorin po natin yung kanyang mga pahayag patungkol dito. Problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para aregluhin, para hindi siya isama. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. Di ba? Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalokay sa akin. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. 'Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandoon sa Senado kanina, sana sinabi, "Oh, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit di nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente?" Ang ginawa nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel na ng amnesty ko ang ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na alam niya ng malapit na siya makulong. Ganun po yun. Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng pera? Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanongin mo sa kanya. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako. Nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera kaya nandito tayo ngayon. Ganun lang yun. At next time kanyo, sabihin niyo sa kanya, kapag hinihingan siya ng reaction, wag naman niya basahin. 'Di ba? Naman niya basahin pati yung mga cliche niya mga quotable quotes kailangan pang isulat nung staff niya. So ayan po mga tol, no, narinig naman po natin ang panayam po dito kay Antonio Trillanes IV. So ito po ipatungkol sa plunder case na kanyang inihain laban po dito sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at kay Senador Bongo. Ayon po sa kanya, diba, narinig naman po natin ilang beses nagbapadala ng tauhan niya upang kumbinsihin na atras na yung isinampang kaso niya na plunder dito po kay Bongo. So ano po makikita natin kung ito po ay totoo? Mukhang guilty po yung galawan talaga ni Senador Bongo, no? Bakit ka naman makikipag-usap, mangumbinse na wag ituloy kung ikaw po talaga ay walang kinalaman dito sa
plunder case po na ito. Ito po hindi basta-bastang kaso lang, no? Kung hindi po ako nagkakamali, walang bail yan. At matindi po yan na pagtatraidor sa ating mga mamamayan, na gaya po ng sinasabi rin ni Antonio Trillanes before then, no? Narinig po natin kahit yung malasakit center, no? Na provided ito po sa gobyerno talaga, pero tila kinabit sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagpapangalan sa programa ng malasakit, no? Lahat po yan galing kay Trillanes, ayon sa pagkaunawa natin. Disclaimer lang ha. Pero ngayon po, bago po tayo magpaalam, ano masasabi mo dito na ayon kay Trillanes, hindi siya gumagalaw, nagsasabi ng walang basihan? At kung totoo po yan, no, na siya'y pinakiusapan itong mga nakakaraan upang wag na siyang idawit sama dito, mukhang lalabas na tila dawit siya, no? Yun po yung mabigat na kaganapan po dito sa pinag-uusapan po natin ngayon, mga tol, no, bago tayo magpaalam, basahin natin yung counting comments pa dito, no? Sabi, few of a good man, we need him to govern our country. I stand for truth, sabi ni Tai Chi Atong. Kanina si Mercedes Saria. Thank you for diligent watch against corruption. Sentry is a Filipino hero. So marami pong mga positive comments po dito kay Mr. Trillanes. At naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Ngayon po kaya, no? Ano po kaya mangyayari kung dati po ay hindi natuloy, hindi umusog-usog yung mga sinampa po niya? Siguro ha, correct me if I'm wrong, kasi alam po hindi lang itong unang pagkakataon na isinampa po itong plunder na ito against kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Bongo. If I'm not mistaken, ito po yung sinampa na noon, pero hindi natin alam kung ano nangyari, no? Kasi dati nga kahit po yung ombudsman ay appointee po ni Duterte. So marami pong nangyari, pati nga po SALN, sistema ng SALN binago. Pero ngayon po ay nakahanda pong ayusin yan ng kasalukuyang ombudsman na si Remulla. At ano man, no, mga bagay na nauukol dito, tignan po ninyo maigi kung ito po ay tunay. Anong masasabi ninyo sa galawan ni Senador Bongo? Comment down below, and please, no, malaking tulong po sa ating channel para mag-grow po tayo, makapagpatuloy, ay pindutin mo yung subscribe button para updated ka na rin, no? Pati yung notification bell para updated ka na rin sa mga videos po nating i-upload sa mga susunod, no? See ya ulit sa susunod na video. Bye bye.